Magandang gabi sa inyong lahat. O baka ito na ang huling gabing sasakay ka ng mag-isa. Ako si Mang Hector. Sanay na tayong mga Pilipino sa siksikan sa jeep, 'di ba? Yung kahit puno na, sasabihan ka pa rin ng driver na siyam-siyam pa yan, usog lang ng bahagya. Pero paano kung sa gitna ng siksikan, mapansin mong ang katabi mo ay hindi na humihinga? Maupo ka ng maigi, iabot mo ang bayad mo. Dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Jojo at sa biyaheng hinding-hindi niya malilimutan. Pakinggan mo ang kwento ng katabi sa jeep. Gabi na at malakas ang ulan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Si Jojo, isang call center agent, ay pagod na pagod at gustong-gusto na ring makauwi. Sa wakas, isang lumang jeepney ang huminto sa tapat niya. Kahit luma at halos wala ng ilaw sa loob, sumakay pa rin siya. Sa loob, 5 lang silang pasahero, 2 matanda sa dulo, isang babaeng natatakpan ng mahabang buhok ang mukha at isang lalaki sa bandang unahan. Umupo si Jojo sa tabi ng babaeng may mahabang buhok. "Bayad po," sabi ni Jojo sabay abot ng pera. Pero walang kumuha. Ang lalaki sa unahan ay hindi gumagalaw. Ang mga matanda sa dulo ay nakatitig lang sa labas kahit puro hamog ang bintana. Napilitan si Jojo na tumayo ng bahagya para iabot ang bayad sa driver. "Manong, sa Philcoa lang po," sabi ni Jojo. Hindi sumagot ang driver. Nakita ni Jojo sa rearview mirror ang mga mata ng driver, pula, nanlilisik, at tila hindi kumukurap. Doon lang napansin ni Jojo ang kakaibang amoy sa loob ng jeep. Amoy ng bulok na karne na hinaluan ng formalin. Nang maupo si Jojo, hindi niya sinasadyang masagi ang braso ang babaeng katabi niya. Napakalamig nito. Parang yelo na galing sa freezer. Lumingon si Jojo para humingi ng paumanhin. Pero doon siya kinabahan. Ang babae ay walang anino sa sahig ng jeep kahit may kaunting ilaw mula sa poste sa labas. "Para po," sigaw ni Jojo nang malapit na siya sa kanyang bababaan. Ngunit imbes na huminto, lalong binilisan ng driver ang pagtakbo. Ang mga matanda sa dulo ay nagsimulang humakikik. Ang hagikik nila ay parang tunog ng gasgas na plaka. "Manong," sabi ko para. Ulit ni Jojo, ang boses niya ay nanginginig na sa takot. Tumingin siya sa bintana. Ang mga gusaling nadadaanan nila ay nagsisimulang magbago. Ang mga modernong building ay napalitan ng mga punong kawayan at masukal na kagubatan kahit nasa gitna sila ng lungsod kanina. Biglang lumingon ang babaeng katabi niya. Wala itong mukha. Isang patag na balat lang na may 2 butas para sa ilong. "Maaga pa, Jojo. Hindi pa tayo nakakarating sa dulo," bulong nito. Ang boses ay hindi lumabas sa bibig, kundi direkta sa loob ng utak ni Jojo. Hinanap ni Jojo ang pintuan ng jeep, pero laking gulat niya nang makitang wala na ang pasukan. Ang buong paligid ng jeep ay naging saradong bakal. Nakulong siya sa loob kasama ang mga nilalang na hindi niya alam kung ano. Ang lalaki sa unahan ay dahan-dahang tumayo at humarap sa kanya. Sa bawat hakbang nito, may nahuhulog na bahagi ng balat sa sahig. "Siyam-siyam," sabi ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit kay Jojo. "Ikaw ang pang-siyam." Doon na-realize ni Jojo ang ibig sabihin ng driver kanina. Hindi ito tungkol sa
dami ng tao na pwedeng maupo. Ito ay tungkol sa bilang ng kaluluwang kailangan para makarating ang jeep sa kabilang mundo. Binilang ni Jojo ang mga pasahero, ang dalawang matanda, ang babaeng walang mukha, ang lalaki, at siya. Pero nasaan ang iba? Biglang may lumitaw na 4 pang anino sa kisame ng jeep. Nakalaylay ang mga dila at nakatitig sa kanya. 8 na sila at siya ang huling kailangan. Sinubukan ni Jojo na basagin ang bintana gamit ang kanyang siko, pero ang salamin ay kasing tigas ng semento. Sa bawat segundong lumilipas, ang jeep ay lalong bumibilis patungo sa isang malaking bangin na puno ng apoy at mga kaluluwang naghihirap. Ang driver ay tumingin muli sa salamin at ngumiti, isang ngiting abot hanggang tenga. Literal na nahahati ang kanyang mukha. Sa gitna ng sigaw ni Jojo, biglang huminto ang jeep, tumahimik ang lahat. Ang babaeng walang mukha ay dahan-dahang sumandal sa balikat ni Jojo. Nandito na tayo, sabi ng driver. Nang imulat ni Jojo ang kanyang mga mata, nahanap niya ang sarili na nakahiga sa kalsada. Basang-basa siya ng ulan. May mga taong nakapaligid sa kanya, mga pulis at ambulansya. Sir, okay ka lang? Buti na lang tumalon ka bago mahulog ang jeep sa creek, sabi ng isang rescuer. Huminga ng malalim si Jojo. Kala niya ay panaginip lang ang lahat. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang bulsa para kunin ang cellphone, may naramdaman siyang matigas na bagay. Inilabas niya ito, isang punit na tiket ng jeepney na may nakasulat na dugo. Salamat sa bayad. See you sa susunod na biyahe. At sa malayo, sa kabila ng ingay ng mga sirena, narinig ni Jojo ang isang pamilyar na busina at ang mahinang hagkik-kik ng isang babae mula sa loob ng ambulansyang sasakyan niya.